Gusto kong pagbinsay ng salita ng Diyos ngayong umaga, mga kaibigan. Salamat po sa panahon na ibinigay sa atin at lakas na mula sa Panginoon. Gusto kong magbinsay mula sa salita ng Diyos na ating pong matunghayan ngayong araw sa Jeremiah chapter 33 verse 3. The Word of God says, "Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipaunawa ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo naunawaan." Sabi niya, ipaunawa sa atin ang dakilang bagay na hindi natin pa naunawaan. So, call unto me, I will answer you, and I tell you the things you did not know. I tell you the great things you did not know. So, yan po ang salita ng Panginoon na atin pong patunghayan sa salita niya. So, sa salita na ito ng Diyos na ating binasa, mayroon pong malakas na kapangyarihan at malakas na panawagan sa bawat isa sa atin na nagpapakita ang salita na ito ng kapangyarihan ng Diyos. Sinabi niya, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipaunawa ko ang mga dakilang bagay na hindi mo pa naunawaan. Sa buhay natin, mayroon pang mga bagay, mga dakilang bagay na hindi natin pa naunawaan. Dahil po limitado lamang ang ating kaisipan, limitado lamang ang ating pag-aunawa, limitado lamang ang ating kaalaman. Ngunit ang Diyos na ating pinanampalatayanan at tinitiwalaan ay siya ay may alam ng lahat ng bagay. Kaya sinabi niya, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipaunawa ko sa iyo ang mga bagay na dakilang bagay na hindi mo pa naunawaan. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kapwa kong kumikilala sa Panginoong Jesucristo, ano bang bagay na hindi po natin nawaan sa ating buhay? Ano bang gumugulong sa ating isipan? Ano bang mga bagay na naglilito sa atin at nagbibigay sa atin ng kahinaan? So kung ano yon, mga kapatid, mga manampalataya, mga kaibigan, ay atin pong ipanalangin sa Panginoon. Atin pong itaas sa Panginoon. Atin pong itiwala sa Panginoon. Sapagkat ang ating pong Panginoon, ang ating pong manglilikha ng langit at lupa, ay may kapangyarihan na higit na kapangyarihan kaysa anumang kapangyarihan sa mundo ito. Nakita ho natin kung gaano niya ginawa ang langit at lupa. Ginawa lamang yun sa pamagitan ng kanyang salita. Lahat ng bagay, pati ang tao, sa kanyang salita. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. At sa salita ng Diyos, kayang ayusin ang lahat ng bagay. Sa salita ng Diyos, kayang magbigay ng karunungan sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, mga kakilala, mga kaibigan, ang dapat natin pong gawin, tumawag po tayo sa Panginoong Diyos. At alam ko kapag tayo ay tumawag sa Panginoong Diyos, sa ating Diyos na dakila, ano mang yung mga bagay na yon, kaguluhan man, problema man, kalituhan man, mga depression man sa buhay, mga pangarap na gusto pang matupad, pwede natin idalangin yan sa Diyos. Pwede natin yang hihilingin yan sa Panginoon. Dahil sa ating Panginoon ay walang imposible. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Lahat ng bagay ay kaya niyang ayusin. Lahat ng bagay ay kaya niyang pagandahin. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan.
Ang Diyos natin ay Diyos ng katagunan. Ang Diyos natin ay Diyos na nakikinig sa mga daing at mga dalangin ng kanyang mga anak. Kaya nga mga kaibigan, manalig po tayo sa Diyos. Magtiwala po tayo sa kanyang mga salita. Alam natin na magulo ang ating mundo. Maraming digmaan na ating narinig at nasaksihan at maraming taong namatay. Maraming taong nasugatan. Ngunit ang Diyos ay nandyan pa rin ang kanyang kapangyarihan na marami pa rin taong nabubuhay. Dahil ang mga taong nabubuhay na yan ang mga nagtitiwala sa Panginoon. At patuloy pang nagtitiwala. Kaya ngayong umaga, ngayong araw, ikaw kaibigan ay aking iniimbitahan na manalangin tayo. Manalangin tayo sa Diyos at manalangin tayo sa anumang bagay na gusto natin. Kung anumang bagay yon, ibigay natin sa Diyos. Kung hindi man natin bagay na hindi naunawaan, bigay natin sa Diyos. Siyang magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman. Kaya sabi nga ng salita ng Diyos, if anyone lack of knowledge or wisdom, humingi sa Diyos, ask God, at ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng karunungan. Tutugunin ang kanyang mga kahilingan. So salamat po Panginoon sa umagang ito, sa pangunguna mo sa amin. Salamat sa presensya mo. Salamat sa kapangyarihan mo. Nananalangin po ako Panginoon na siya ngayon na aking kaibigan, kapatid, kakilala o hindi man nakakilala na humaharap sa depression, humaharap sa mga pagsubok, humaharap sa matinding mga problema sa buhay. Lord, dalangin ko po siya. Ingatan niyo po siya, pagpalain niyo po siya, gabayan niyo po siya. Yung mga pamilya po ngayon na nawasak dahil sa kasalanan, nawasak hindi lang sa kasalanan, nawasak din dahil sa sakuna, sa mga pangyayari, sa lindol, sa baha, at iba pang mga sakuna na tamaan iba ng mga bala, at ilan pa Panginoon ay nasugatan. Lord, dalangin namin sila Panginoon. Kung sila man ay nasa ibang bansa, ngayong araw na ito Panginoon, dinadalangin ko sila na pagpalain mo ang aming mga domestic helper. Ikaw ang manguna at magpala sa kanila. Ikaw siyang mag-ingat. Lalo namin magbibigat ang kanilang mga trabaho, pagod po sila sa araw-araw. Bigyan niyo sila Panginoon ng extra effort Panginoon, extra strength na makayanan nila sa maghapon ang kanilang trabaho Panginoon. Pagpalain niyo rin Panginoon ang kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas o saan man sila Panginoon naroon. Palain niyo, tulungan, iiwas anumang mga kasalanan at karamdaman. Salamat po Panginoon ngayong umaga. Kami nanalangin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagmamahal sa lahat. Salamat po Ama. Ito yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Kaibigan, ako po si Brother Junior Arias na humihingi ng inyong lambing sa inyo. Pwede naman subscribe sa aking YouTube channel para at i-share para mapakinggan din ng iba ang aking pong mga mensahe na mula sa Panginoon. Salamat guys, salamat kapatid, salamat sa inyong lahat, pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon.